Zenet. Zenet, nandito kami sa gate. Wala ka. Sorry. Ano po? Kadaan lang po. Hindi talagang sinabi niyo pa. Olympic gold medal. I even said, but Dumating na at proud na sinalubong ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo at mga atletang magiting na kumatawan sa Pilipinas sa katatapos lamang na 2024 Olympics. Para sa karangalang ibinigay nila sa bansa, binigyan sila ng gantimpala at pagkilala sa Malacanang. Iginawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Olympic gold medalist Carlos Yulo ang halagang 20 million pesos at Presidential Medal of Merit sa welcome reception para sa 2024 Olympians sa Palasyo. Tig 2 million pesos naman ang ibinahagi ni PBBM sa mga bronze medalists na sina Ira Cordero Villegas at Nesty Alcaide Peticio. At tig 1 million pesos naman para sa iba pang mga nakilahok sa 2024 Olympics. Kinilala ng Pangulo ang dedikasyon ng mga atleta, maging ang suporta ng kanilang mga coach, trainer at mahal sa buhay. Binigyang diin din niya ang layuning isulong pa ang sports development sa Pilipinas. Sa kanyang maiksing speech sa Malacanang kagabi, pinuri ng two-time gold medalist na si Carlos Yulo ang mga kapwa niya atleta sa katatapos lang na Paris Olympics 2024. Gumuhit ng kasaysayan ang Pinoy gymnast na si Carlos Yulo sa 2024 Olympics sa Paris, France, kasabay ng pagmarka ng Pilipinas sa ika-100 taon ng partisipasyon nito sa Global Sporting Games. Nasungkit ni Carlos Yulo ang kauna-unahang 2 ginto ng bansa sa iisang Olympics matapos bumida sa men's floor exercise at vault finals ng men's artistic gymnastics. Siya rin ang unang lalaking Pinoy na nakasungkit ng gintong medalya para sa bansa. Wagi rin ngayong taon ang Pinoy boxer na sina Ira Villegas at Nesty Peticio na nagwagi ng bronze medals. Mula nang unang manalo ng medalya para sa bansa si Teofilo Ildefonso sa breaststroke event ng 1928 Games sa Amsterdam, nakakolekta na ang Pilipinas ng 3 gold, 5 silver at 10 bronze medal sa Olympics. At sa pagsabak ng Team Philippines sa Paris, itinanghal din itong best performing sa mga bansa sa Southeast Asia. Samantala, ayon naman sa pahayag ng kilalang social media influencer na si Christian Albert Gaza o kilala rin bilang Cian Gaza. Nagsiselos daw ang girlfriend ni Carlos Yulo na si Chloe San Jose kaya hindi daw niya pinapayagan ang boyfriend niyang si Carlos Yulo na i-post yung coaching team niya dahil ayaw daw nitong masapawan. Nagsiselos pala si Chloe, ani Cian Gaza sa kanyang social media account na kung saan sinasabi niya na galing daw ang chismis na ito sa very reliable source. Anya, chismis from very reliable source. Hindi daw pinapayagan ni Chloe na i-post si Carlos Yulo yung coaching team niya kasi daw ayaw nitong masapawan. Kaya pala silang dalawa lang palagi ang ina-upload ni Kaloy. Nagsiselos pala si Chloe. Ang caption ni Cian Gaza sa kanyang Facebook post. Hindi naman pinalampas at sinagot ni Chloe San Jose ang post ni Cian Gaza ang tungkol sa pagsiselos. Huwag kayong issue kung ano-ano na lang talaga no. Me and Coach Lynn Hazel are good friends. Ang caption ni Chloe San Jose. Ayon naman sa isang vlogger na si Chika Hubs, congratulations Carlos Yulo sa mga rewards na natanggap mo galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Karapat dapat kang makatanggap ng kahit anong reward sapagkat nagbigay ka ng karangalan sa ating bansang Pilipinas. Pero sana sa ganitong pagkakataon kasama mo ang iyong mga magulang. Maraming salamat po sa mga taong nagdasal po, nag-take ng effort, magpuyat para panoorin po yung Olympics at masaksihan po yung mga pinag-trainingan po namin ng mga atletang Pilipino po. Gusto ko po magpasalamat sa pagbigay po sa amin ng training camp sa Mets po. Sobrang laking tulong po nun sa akin. Nakapag-adjust sa oras. Nagamay din po yung weather. Kaya sobrang laking bagay po sa akin po yun. Na nakakonekta po sa gintong medalya po. Maraming salamat po sa POC kay Ma'am Cynthia, Gymnastics Association of the Philippines. Siya po yung
nag-handle po sa amin and nagtaguyod po sa gymnastics po. Maraming salamat po sa inyo, Ma'am Cynthia. Grabe po yung support na binigay niyo po. Siyempre sa lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Di pa nagsisimula yung competition, sobrang proud na ako sa inyong lahat. At ngayong tapos na yung competition, i-celebrate natin yung mga nakuha nating resulta at mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Maraming salamat po. God bless you all po. Sige po. Sige po. Lolo, ilang oras na lang at uuwi na si Kaloy. Ano po ba yung pakiramdam niyo? Dapat nga sana masaya, kaso nadismaya ako. Di kami pinayagan pumunta doon. Ang pupunta lang, ang susundo lang daw, si President at saka mga piling-piling media. Yun. Kaya imbis na masaya sana kami lahat, nadismaya kami. Dahil naka-ready na kami sa pagsalubong Naka-ready na kami. Ano po bang preparasyon na nagawa niyo? Yung mga kaibigan namin, gumawa na mga banner, kung ano-ano pa ata ang mga ginawa nila. Saka nag-prepare din sila ng pagkain para sa amin. Tapos, papahiramin pa nila kami ng kotse na masasakyan ng pamilya. Yun. Bakit daw po kayo hindi pwede? Ano po yung sinabi? Ha? Bakit daw hindi kayo pwede doon? Ano sabi? Hindi sinabi ng papa niya Kasi nag-text daw kaya sa papa niya na wag na daw kami sumama sa pagsalubong. Sino po nag-text? Hindi ko rin alam kung sino pero si Kaloy ata Pero sir, sa kabila yun, excited pa rin ba kayo malaman na parating na yung ako nyo? Excited. Excited talaga ako excited dahil matagal na namin siya hindi nakita Pero lolo, di ba hindi man kayo makasama mamaya sa salubong, di ba may parada po bukas? Oo. At dadaan daw po dyan sa may Adriatic. Ay, naku, wala pa yung oras ng siguro mga 1 hour or 2 hours before, nandun na ako or kaming lahat. Saan po kayo pupwesto, lolo? Dito na lang sa may hospital ng Maynila. Kasi sa may Ross Boulevard yun, yung hospital ng Maynila. Although, dito daw magsisimula sa Cultural Center ata. Pwede din kaming pumunta doon sa talagang pag-uumpisahan dahil malapit lang din naman yun dito walking distance. Pero lolo, di ba dito sa may Leverisa din halos dadaan kasi may part na Adriatico. So, yung bukana ng Leverisa, may balak ba kayo pumunta din doon, mag-abang doon? Oo, kung saan mas malapit, siguro doon na lang kami. Pero kung hindi naman mabilis yung motorcade, maaari kami sumunod. Hanggang hindi pa kami pagod. Gaano ba ka-importante yun sa iyo na makita siya kahit masulyapan nyo mula sa motorcade doon? Talagang minimiti talaga namin makita siya, lalong-lalo na kung nakakasama pa. Talagang gustong-gusto namin. Dahil matagal na namin siya hindi nakasama. Gaano ka-proud ba kayo, Lord, dun sa nakamit nung apo niyo na kayo pa nga di ba yung nagdala sa kanya dun? Sobrang proud naman kasi napakahirap ng na-achieve niya Hindi talagang, Diyos ko, lalaking bansa ang kinalaban, hindi mo sa katakalain. Isang maliit na bansa ang makakatalo sa kanila. Yun, ganun, sobrang proud. Para kang hindi nakatungtong sa lupa. So, bukas po, asahan namin nandun kayo na... Baka mauna pa ako sa inyo. Dahil, sino po kasama niyo, lolo, kung sakali? bahala na bukas kasi alam ko marami magsisisama. Lahat ang gusto sumama, di sasama ko. Lahat yan, yung mga kapitbahay namin, magsisisama din yan. Meron po ba kayong mensahe or payo kay Kaloy ngayon na nandito na siya ulit at saka maraming blessings na dumadating sa kanya? Naku, sana Kaloy, huwag kang maapektahan ng katanyagan mo ngayon dahil normally, mga nakakatanggap ng ganyang karangalan,
lumalaki ang ulo. Sana ikaw wag manatili kang simple person at saka lagi kang magdadasal at magpapasalamat sa taas. Sige po. Buong pangalan niyo, Lolo? Rodrigo Frisco. Hindi na rin ako nakatiis kasi parang naano na rin ako. Kasi, siyempre, dadaan siya dyan, tapos lahat ng tao makikita niya, kami wala. Alaman lang niyang nandoon kami, okay na yun kahit hindi kami nagkita. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.